Masaya si Ash na natanggap niya ang itlog, habang inamin naman ni Misty na mahirap maghintay na mapisa ito. Tinanong ni Brock si Ash kung anong uri ng Pokemon ang inaasahan niya. Sinabi ni Ash na basta malusog ito, ayos na sa kanya. Sinabi ni Misty na parang mas nag-aasal ina si Ash kaysa sa isang trainer. Narinig ng Team Rocket ang tungkol sa itlog, kaya naniwala silang maaari itong maging isang legendary Pokemon, gaya ni na Moltres, Articuno, o Zapdos. Hinala ni James na baka isa itong bagay na pwedeng kainin kasama ng ham at mga sausage. Gayunpaman, handa na ang Team Rocket na nakawin ito. Biglang nagdilim ang kalangitan na ikinatuwa ni Pikachu. Dahil sa bugso ng kidlat, tumakbo ang mga bida patungo sa Pokemon Center. Tinamaan ng kidlat ang Team Rocket dahil hinigop ng kanilang robot ang kidlat. Nakarating ang mga bida sa center. Sinubukan ni Brock na makipag-flirt kay Nurse Joy, pero hinila ni Misty ang kanyang tenga at kinaladkad siya palayo. Ipinakita sa kanila ni Joy ang kanilang kwarto para sa gabi. Nang patayin ng mga bida ang ilaw, tahimik na pumasok ang Team Rocket sa center, pero natakot sila nang biglang sumigaw si Wobbuffet. Matapos patahimikin si Wobbuffet, binuksan nila ang kwarto ng mga bubuwit at nakita ang itlog sa lalagyan nito. Matapos itali si Meowth sa isang pamingwit na hindi nito ikinatutuwa, pumasok sila sa kwarto, pero nagsimula silang magtalo kung kanino mapupunta ang itlog. Nagising si Togepi at nagsimulang iwagayway ang kanyang mga kamay, habang sumigaw naman si Brock na tumigil dahil nangako na siya ng pag-ibig sa iba, bago muling natulog, na ikinalito ng Team Rocket. Dahil sa metronome ni Togepi, na i-teleport ang itlog palayo. Napansin ng Team Rocket na wala na ang itlog at nakita nilang kumakain ng mansanas si Wobbuffet. Isinara nila ang pinto ng kwarto at tumakbo sa kusina, pero nadapa sila dahil kay Wobbuffet. Samantala, nakita ng isang baby Kangaskhan ng itlog at itinulak ang lalagyan nito. Sumigaw ang matandang Kangaskhan at nang walang sumagot, inilagay niya ang itlog at ang kanyang sanggol sa kanyang pouch. Napanaginipan ni Ash na naging malaki ang itlog, pero nagulat siya nang biglang lumiit ang itlog hanggang sa maglaho ito. Nagising si Ash at tinignan ang itlog, pero natakot siya nang makitang wala na ito. Nagising si Misty at binisita sila ni Joy, kaya iniulat ni Ash ang nakawan. Kumain ng marami ang Team Rocket at umalis sa center, na nag-iwan ng maraming basura. Agad namang dumating si Officer Jenny at nakipag-flirt si Brock sa kanya, pero hinila ito ni Misty palayo. Isinalaysay ni Ash ang nangyari, at sinabi ni Jenny na nauunawaan niya ito, bago ipinagmalaki na isa rin siyang magaling na detective. Iniisip na agad ni Jenny ang bilang ng kaso, ito ay number 26, ang kaso ng naglalahong itlog at ang kapalaran ng magandang si Nurse Joy. Masayang sinang-ayunan ni Brock ang pamagat ng kaso. Nakita ni Ash ang mga tsansi at inakalang baka nakuha ng isa sa kanila ang itlog nang hindi sinasadya, kaya tinawag ni Joy ang lahat ng mga tsansi. Gayunpaman, wala sa kanila ang may hawak ng itlog. Naisip ni Jenny na siguradong may bakas, kaya inilabas niya si Growlithe para tumulong sa paghahanap. Inamoy ni Growlithe si Ash at tumakbo palayo. Dahil abala ang lahat sa paghahanap, muling pumasok sa center ang Team Rocket para kumuha pa ng pagkain. Nahanap ni Growlithe ang lalagyan ng itlog, kaya naisip nilang itlog lamang ang dinala ng magnanakaw. May kumaluskos sa isang bush at nakita ni Ash ang isang pangkat ng execute. Nang sundan nila ito, nakahanap ang mga bida ng isang pugad, pero wala doon ang itlog. Naisip ni na Ash at Misty na suriin ang kanilang kwarto, at naisip rin daw ito ni Jenny kaya lalong na-inlove sa kanya si Brock. Nang makitang walang sapilitang pagpasok sa bintana o sa pinto, inakusahan ni Jenny si Brock sa pagnanakaw ng itlog. Iniisip niya na siya o si Misty ang kumuha nito dahil si Ash ang biktima at silang tatlo ang nasa kwarto nang mangyari ang nakawan. Inisip niya na nalulungkot si Brock dahil wala itong itlog habang si Misty naman ay may Togepi. Kaya naman, naniniwala siya na palihim itong kumilos sa gabi at kinuha ang itlog ni Ash kahit na ito ay immoral. Inamin ni Brock na hindi niya napigilan ang kanyang sarili, pero bigla niyang na-realize na hindi niya kailanman ninakaw ang itlog. Sigurado sina Ash at Misty na hindi kailanman magnanakaw si Brock. Busog na ang Team Rocket sa pagkain kinain nila. Habang dinadala ni Jenny si Brock palayo, napansin ni Misty na may gasgas ang doorknob. Sinabi ni Jenny na sinadyang gasgasan ni Brock ang knob para magmukhang ibang tao ang gumawa nito. Nagsimula nang isipin ni Brock na baka siya nga talaga ang nagnakaw, pero dinala sila ni Joy sa pinto sa labas, kung saan may gasgas rin ang doorknob. Naisip ni Jenny na may isang tao mula sa labas na gustong pumasok. Nakahinga ng maluwag si Brock dahil hindi pala siya kriminal, habang inilabas naman ni Jenny si Jumpluff. Gumamit ito ng sport na nagpakita ng mga bakas ng paa sa loob ng kwarto. Gayunpaman, hindi nila matukoy kung kailan nagawa ang bawat bakas ng paa. Sinuri ni Jenny ang likod ng mga sapatos ng mga bida at ni Joy at napansin na may dalawang pares ng bakas ng paa na hindi tugma sa kanila. Pero ang bakas ng dalawang magnanakaw ay hindi lumapit mismo sa itlog.
Inisip ni Jenny na mayroon silang mahahabang braso, habang naniniwala ang mga bida na mayroon silang Pokemon na tumulong sa kanila, isang Pokemon na nakakagamit ng Vine Whip. Inakusahan ni Jenny si Ash na siya ang magnanakaw dahil mayroon siyang bailiff na nakakagamit ng Vine Whip, pero sinabi sa kanya ni Misty na hindi pwedeng maging si Ash ang magnanakaw dahil iba ang mga bakas ng paa. Gumamit si Jumpluff ng Spore para makahanap pa ng mga bakas ng paa. Nakita ni Jenny ang bakas ng paa ni Meowth at inisip na pag-aari ito ng isang Suicune o isang Wooper, pero hindi naniwala ang mga bida at sinundan na lang ang mga bakas. Napansin ng mga bida sa sahig ang bakas ng mga mukha ng Team Rocket na nagising sa kusina. Puwersahang pinasok ng mga bida ang kusina pero natakasan sila ng Team Rocket. Habang sinusundan nila ang mga bakas ng paa ng Team Rocket, nakasalubong nila ang Kangaskhan na may hawak ng itlog ni Ash. Sinabi ni Ash sa Kangaskhan na sa kanya ang itlog na iyon. Inamoy ng Kangaskhan ang itlog at si Ash, at nakitang pareho sila ng amoy. Nabawi ni Ash ang kanyang itlog, pero nagtataka si Misty kung paano napunta sa Kangaskhan ang itlog kung kinuha ito ng Team Rocket. Inisip ni Jenny na baka hinamon ng Kangaskhan ng Team Rocket sa isang laban at nanalo ito, kaya nakuha ang itlog. Nagpasalamat ang mga bida sa Kangaskhan na nagtataka sa sinabi ni Jenny, habang pinapanood naman ng Team Rocket ang sitwasyon. Maya-maya, gumamit ang Team Rocket ng isang robot arm para agawin ang itlog kay Ash. Inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Victreebel na isinubo lang ang kanyang ulo. Aatake na sana si Arbok pero tinamaan ito ng dizzy punch ng Kangaskhan na nagdulot ng pagkahilo rito. Inilabas ni Jenny si Growlithe na ang flamethrower ay tumunaw sa metal na braso na naging sanhi ng pagkahulog ng itlog. Nasalo ni Ash ang kanyang itlog habang ginamit naman ni Pikachu ang Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket. Pinuri ni Jenny ang Kangaskhan dahil ang tulong nito ang nagbalik ng itlog kay Ash. Inamin ni Jenny na ito ay isang mahirap na kaso. Sinubukan ni Brock na makipag-flirt kay Jenny, pero hinila na naman siya ni Misty sa tenga palayo. Nagpasalamat si Ash kina Joy at Jenny sa tulong, at nagpaalam na sa kanila. Sinabi ni Brock na matatag ang itlog ni Ash dahil nalampasan nito ang kalokohan ng Team Rocket. Inisip ni Misty na baka isa itong psychic type, pero sinabi ni Ash na masaya siya kahit maging ano pa man ang itlog. Habang naghahapunan ng mga bida, napansin ni Ash na nagliliwanag ang kanyang itlog. Na-realize ng mga bida na malapit na itong mapisa. Sinabi ni Misty na magiging kasing cute ito ng kanyang Togepi, habang sinabi naman ni Ash na sana ay maging kasundo nito ang iba pang mga Pokemon. Pinapanood ng Team Rocket ang mga bida at inisip ni James na baka isang rare Pokemon ang laman ng itlog. Sinabi naman ni Jessie na may plano siya kung paano nila nanakawin ang itlog. Kinabukasan, muling nagliwanag ang itlog at napisa bilang isang Phanpy. Naghanap si Ash ng Pokeball para hulihin si Phanpy, pero ipinaalala ni Brock na kailangan niyang gamitin ang nasa lalagyan nito. Ginamit ito ni Ash, pero umiwas ang Phanpy dahil gusto nitong makipaglaro. Alam ni Brock na hindi pa ito sanay at naniniwalang gusto lang ni Ash na makipaglaro rito. Pinayuhan niya si Ash na pakainin ito ng ilang Pokemon food. Ipinakita ni Ash sa Phanpy ang pagkain, habang inisip naman ni Misty na interesado ang Phanpy sa pagkain gaya ni Ash. Lumitaw ang Team Rocket na nakakostume ng itlog. Hiningi nila ang Phanpy, pero sumagot si Ash na sa kanya ito. Tinukso ng Team Rocket si Ash dahil hindi niya man lang ito mahuli sa Pokeball, at gumamit sila ng Robo-Arm para makuha ang Phanpy. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nakakuryente hindi lang sa Team Rocket, kundi pati na rin sa Phanpy. Tumalsik ang Team Rocket habang nasaktan naman ang Phanpy at tumakbo palayo. Sinabi ni Brock na nawala ang tiwala ng Phanpy kay Ash. Sinisi ni Pikachu ang kanyang sarili, pero kinomport siya ni na Ash at Misty dahil baka nakuha na si Phanpy ng Team Rocket kung hindi sila tumalsik. Nagpa siya ang mga bida na maghiwa-hiwalay habang malungkot pa rin si Pikachu. Naghanap si Misty habang si Brock naman ay gumamit ng Pokemon food bilang pain. Gayunpaman, nakita ni Brock na ang Psyduck ni Misty ang kumakain ng pagkain. Naglabas ng galit si Misty, pero nagtaka lang si Psyduck. Nakaramdam pa rin ng guilt si Pikachu, kaya sinabi ni Ash na hindi niya ito kasalanan at hinikayat si Pikachu na maghanap pa. Hindi na nasasaktan ng Phanpy, pero nakita nitong nasa hindi pamilyar na paligid siya. Gayunpaman, naamoy nito ang pagkain mula sa Team Rocket. Kakainin na sana ng Team Rocket ang kanilang mga toast, pero ang sarili nilang mga daliri ang nakagat nila. Nakita nila ang Phanpy na kinakain ang kanilang mga toast. Nagalit si Meowth, pero hinampas siya ng nguso ng Phanpy dahil gusto nitong makipaglaro. Nabasa ni James na kaya ng Phanpy na gumamit ng tackle, growl, at takedown. Nagpasya silang pasalihin ng Phanpy sa Team Rocket at inalok ito ng sausage at saging. Gayunpaman, ang atensyon ng Phanpy ay nasa buntot ni Meowth. Nagtipon-tipon ang mga bida, pero iniulat nilang hindi nila nahanap ang Phanpy. Inisip ni Ash na ang Phanpy ay isang matatag na Pokemon.
Matamlay si Pikachu, kaya sinubukan ni Ash na palakasin ang loob nito, pero mas lalong naging depressed si Pikachu. Lumitaw ang Team Rocket at ipinakita ang Fanpy. Natuwa ang mga bida na nahanap ito ng Team Rocket, pero ipinagmalaki nila na sumapi na ang Fanpy sa kanila. Iwinagayway ni Meowth ang kanyang buntot, na hugis Fanpy. Sumugod ang Fanpy at umiwas si Meowth, kaya nabangga nito si Pikachu na nahuli naman ng Robo-Arm. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero may suot na espesyal na damit ang Team Rocket na humihigop ng kuryente. Inilabas ni James si Weezing na ang smoke screen ay bumalat sa paligid. Nakatakas ang Team Rocket dala sina Pikachu at Fanpy. Nagdiwang ang Team Rocket sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas. Gusto ng Fanpy ng gatas at makipaglaro pero ikinulong lang ito ni James sa hawla kasama ni Pikachu. Malungkot ang Fanpy kaya kinomport ito ni Pikachu. Nang makakita ng pababang lupa, itinulak ni na Pikachu at Fanpy ang hawla doon, na naging sanhi ng pagbangga nito sa puno. Nakita ng Team Rocket na nakatakas na sina Fanpy at Pikachu, kaya hinabol nila ang mga ito. Pumunta sina Pikachu at Fanpy sa ilog pero nakita nila na masyadong malakas ang agos nito. Nakita ng mga bida ang balon ng Team Rocket at sinundan ito. Tumalon si Pikachu sa isang malaking bato at hinikayat ang Fanpy na tumalon din. Nakita ng mga bida sina Pikachu at Fanpy na natuwa nang makita sila. Tumalon sina Pikachu at Fanpy sa isa pang bato pero nahulog sila sa ilog. Kumapit sina Pikachu at Fanpy sa isang malaking bato. Susubukan sana ni Ash na tulungan sila pero binalaan siya ni Brock at Misty na masyadong malakas ang agos. Nakakita si Ash ng isang sanga at pumunta roon para magbaba ng lubid. Gayunpaman, kung bibitaw si Pikachu sa bato, matatangay siya ng agos. Ibinaba na lang ni Ash ang kanyang sarili para makuha si Pikachu. Gayunpaman, tinangay ng agos ang Fanpy, kaya tumalon si Ash sa ilog para kunin ito. Nahulog sina Ash at Fanpy sa talon, pero nagawang ihagis ni Ash ang lubid at nahawakan ito ni Brock at Misty. Nang maglaon, nailigtas na sina Pikachu, Fanpy, at Ash. Nagpakita ng paglalambing ang Fanpy kay Ash, habang nakahinga naman ng maluwag sina Misty at Brock. Dumating ang Team Rocket at iwinagayway ni Meowth ang kanyang buntot para makuha ang atensyon ng Fanpy. Tumanggi ang Fanpy na sumama sa kanila, kaya inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James ang kanyang Weezing. Gumamit ang Fanpy ng rollout na nagpabagsak kina Arbok at Weezing. Gumamit si Weezing ng smoke screen habang sinubukan namang bawiin ni Arbok ang Fanpy. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero tumawa lang sina Jessie at James dahil hindi tumatagos ang kuryente sa kanilang damit. Gayunpaman, nakuryente pa rin si Meowth at ang kanilang mga Pokemon, habang sumabog naman ang kanilang balon, kaya tumalsik pa rin sila palayo. Natuwa si Ash sa galing ng Fanpy at gusto niyang subukan ito sa isang gym battle. Naniniwala si Misty na dahil sa panlilin lang ng Team Rocket, nalaman ni Fanpy kung sino ang tunay nitong mga kaibigan.